lungsod sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay alagaan ninyo sila sa pagsasanay at sa pagturo ng Panginoon. Mga alipin, maging masunurin kayo sa inyong Panginoon ayon sa laman at sundin ninyo sila ng may pagkatakot at panginginig at sa katapatan ng inyong mga puso tulad ng pagsunod ninyo kay Kristo. Verse 6, sumunod kayo hindi upang magbigay lugod sa kanila tuwing sila ay nakatingin sa inyo, kundi bilang mga alipin ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos mula sa inyong kaluluwa. Sumunod kayo ng may mabuting kalooban ng gumagawa ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. Nalalaman ninyo na ang anumang mabuting nagawa ng bawat isa, gayon din ang tatanggapin niya mula sa Panginoon, maging siya ay alipin o malaya. Verse 9, Mga Panginoon, gawin ninyo ang gayon ding mga bagay sa kanila. Tigilan ninyo ang pagbabanta dahil nalalaman ninyo na ang sarili ninyong Panginoon ay nasa langit at siya ay hindi nagtatanggi ng mga tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga nito. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo ng buong puso, Panginoon, ng buong lakas, Lord. Nawa po, Panginoon, sa umaga nito, Lord, ang bawat puso ng bawat isa ay may pusong may pagsunod sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa umaga nito, Lord, sa aming pag-aawitan, sa aming pagpupuri sa iyo, Lord, meron din kami puso na tunay na pagsamba sa iyo, Panginoon. Nawa po, O Diyos, sa umaga nito, Lord, nag-e-expect kami, Panginoon, sa inyong gagawin sa bawat isa. Nag-e-expect kami, Panginoon, kung ano ang dapat mong ipabatid sa aming Panginoon na mga aral. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdadala ng iyong mga salita. Lagisan mo ang kanyang mga labi, lagisan mo ang Panginoon ang kanyang mga babasahin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ito ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, maging kagamit-gamit ito, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Na ang iyong salita, Panginoon, ay higit sa lahat ng aral, Panginoon, dito sa lupa. Na dapat naming malaman, na dapat naming mapag-aralan, Panginoon, at higit pamuhay sa bawat araw, Lord. Nawa po, Panginoon, sa araw na ito, dinadalangin po namin ang lahat ng gagamitin mo, lahat ng mangyayari sa araw na ito, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maging pagsamba, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay magsasabi na ikaw ang aming Panginoon. At Lord, tinataas ka namin sa lugar na ito. Nawa po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga kapatiran, Panginoon, namin na wala pa rito. Dinadalangin namin, Panginoon, na nawa po, ingatan mo sila sa kanilang pagpunta. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang bawat maglakad, Panginoon. At Lord, magkaroon sila ng excitement, Panginoon, na magpunta, Panginoon, at magpuri sa iyo, Panginoon, at makinig ng iyong mga salita. Lord, sa umagang ito, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon, itataas namin ang iyong ngalan sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Kamusta naman po tayo sa nagdaang linggo? From the first week of August, no, hanggang ngayon po. Yung nagpala. Amen. We are doing good because God is good. Amen po ba? Naalala ko lang po yung favorite na kanta ng papa ko, yung sabi doon, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po ba?
imagine, no, sa kabila ng kapalpakan natin, karumihan natin, patuloy tayong niyayakap ng Panginoon. At dahil yon sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, aawitan natin siya ng buong puso at may pasasalamat. Amen po ba? God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking, if you're walking through the valleys, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on. God is good. Yeah, you are good, Panginoon. Another time. God is good all the time. We put a song of praise heart of mine. God is good all the time. The darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time.
is good. Hallelujah. All the time, He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good all the time. Amen. Hallelujah. Hallelujah! God is good. And all the time. God is good God is good. all the time. And all the time. God is good. Palakpakan po natin ang Diyos dahil siya ay mabuti. Hallelujah. Praise His name. We call your name, Panginoon. Hallelujah. Grabe no, buti ng Panginoon. Amen. In this morning, kapatid, let us continue to feel the presence of the Lord. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng Panginoon because He is the righteous one. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, that you are a sovereign God. Hallelujah. We call your name, Panginoon. We bless your name. Hallelujah. Holy, holy name, Panginoon. Almighty God. Hallelujah. Praise your name, Almighty God. Holy Lord God Almighty, Ancient of Days, Giver of faith, Lord, I need you. Worthy, worthy, Lord, you're deserving of all I have. I lay me down, Lord, I need you. I call
giver of life, all that I need. Father, you're everything that's precious to me, and I call your name, Lord, to be thine, to be your kingdom and stand by my side, giver of life, all that I need. Father, you're everything that's precious to me. There is no one like you, Lord, in all the earth. There is no one like you, Lord, in all the earth. There is no one like you, Lord, in all the earth. All the earth. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. No one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. We praise your name, hallelujah. There is no one like you, Lord, in all the earth. Hallelujah. We praise your name, Lord. We glorify your name, Panginoon. Praise your name. We call your name, Panginoon. We bless your name in the highest praise, Panginoon. We glorify, Panginoon, your righteous name. Hallelujah. We glorify your name. Binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Praise your name. Praise your name. Palakpakan po natin ang Diyos. Nabuhay. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Ama, sinasamba ka namin sapagkat ikaw ay banal. Ikaw ay dakila. Ang pangalan mong nahayag sa aming kalagitnaan. Ang iyong mga ginawa, mga kamanghamanghang gawa, ang pagliligtas na iyong ginawa sa aming karapat-dapat ng iwalhati. Walang gaya mo, O Diyos. Walang gaya mo pa ng Panginoong Jesus. Ang pag-ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y sakdal para sa amin. Pinupuri ka po namin pinagpasalamat. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po, Panginoon, ang mga inawit namin na walang ibang gaya mo, Panginoon, na ikay tumawag sa amin,
Iniligtas niyo po kami, hayaan niyo po mapagpurihan ka namin. Na sinimulan mo mabuting bagay para sa amin. Salamat po na marami. At hayaan niyo pong ito'y magpatuloy sa aming mga buhay habang hinintay namin ang iyong pagbabalik. Salamat po sa kalakasan palagi. Salamat po sa paalala palagi. Salamat po sa iyong salita na nagpapalakas, nagbibigay tibay sa amin, nagbibigay buhay sa amin, at ito'y kalakasang spiritual na kayang harapin, Panginoon, ang hamon ng mga buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang iglesia na iyong inibig, Panginoon. Iglesia niyo po ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan at sa mga aral na aming pag-aaralan. Dalangin namin, Panginoon, na maghari ka, Panginoon, sa iyong salita. Pagarihan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Mapapakinggan namin, ito'y, Panginoon, ay biyaya amin tatanggapin sapagkat ito'y nagpapalakas sa amin. At salamat po, Banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw po ang siyang mauna. Akupahan niyo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso at isipan. Ang aming mga buhay, Panginoon, pagharihan niyo po, Banal na Espiritu. Sa pagkakataong ito, paklasin niyo po, Panginoon, ang mga naitanim sa aming mga maling doktrina. Kundi, Panginoon, ilagay niyo po ang tamang doktrina, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming puso, upang sumagana, Panginoon, sa gawain ng paglilingkod para sa iyo. Salamat po, pinagkakatiwala po namin na sa iyo ng umagang ito, ang salita niyo po'y buhay, paggalingan, kapayapaan, at higit sa lahat, ito'y walang hanggan na nagbibigay, Panginoon, sa amin. Salamat po, purihin ka at dakilain ka sa hanap po lamang na aming Panginoon Jesus, na dakilang manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga ng aming buhay. Sa ngalan po, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Makaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Okay. May isa pong nakarinig. Sige po, hayaan po natin yung mga bata. Ipagpaumanin niyo po, medyo itataas ko po ng konti ito. At ako po medyo baka ginawin po ng gusto eh. Okay, balik po tayo sa pagkakataon ng ating pag-aaral. At ulitin ko po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naging 3 na po sila, Panginoon. Ay, 4 po pala. Ayun. Makarinig po tayo. So, salamat po sa umagang ito at tayo ay mag-aaral. At ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay conclusion na po tayo ng ating pag-aaral tungkol sa 1 Timothy chapter 3. At sa paglilingkod po, may pinakita po sa atin kung anong dapat nating ugaliin o qualification para sa ating tagapaglingkod. Papaalala ko po sa inyo, sino po yung tinutukoy sa Timothy? Overseer. Number 1, sa chapter 1, inumpisahan natin unti-unti hanggang verse 8. Ano pong pinag-aral natin? Overseer. So napakaraming qualification na dapat makita. Pastors, kasama po leaders. At yung mga diakono, tsaka diakonesa. Kanino pong sulat ito? Ibinigay po ito ni Pablo kay Timothy para pangalagaan at ihalal ang karapat-dapat sa iglesia sa mga Epeso. Amen. Kaya tayo, sa pag-aaral natin ng Ephesians, ito po'y kaduktong yung paglilingkod kasi itinuro ito ni Apostle Paul kay Timothy para ingatan at pangalagaan ang iglesia ang iniatang sa kanya, sa kanyang pagpapastor. Amen. Puntahan po natin na sa highlighted conclusion na po tayo. Puntahan po natin yung ating verse, kapatid. Nandyan na po ba tayo sa sa huling-huli po ng part natin. At meron po tayong siguro babasahin na lang natin. Pero habang binabasa po natin, nawa may tumatak sa atin. Wala akong mga supporting verse, pero kasi highlighted dito, gusto kong mag-focus tayo sa pinaka-main purpose. Sabi niyo po, purpose. Layunin. May layunin po itong aklat na ito o sulat na ito. Tingnan po natin sa Timothy. Okay. Yung ating baguhan, meron tayong baguhan na trainee po dyan. Okay. Baka dumami na ministry ng batang yan Okay, 1 Timothy chapter 3. Verse 14 to 16 ang naiwan po nating mga talata at ito ang ating matutunghayan sa aral na ito. Highlighted conclusion,
Kaya highlighted po siya, nandito din yung mahalaga at pinaka-layunin kung bakit merong overseer o mga pastor at bakit merong diakono at diakonesa na tagapaglingkod. Main po sila sa paglilingkod sa bilang iglesia lokal. Sabihin niyo po, iglesia lokal. Meron po kasing tunay na iglesia, tayo po 'yon. Yung called out ones, 'di ba? Tinawag tayo ng Panginoon. At tayo iglesia niya, ecclesia. Pero dito pinapakita na meron pong assembly. Sabi niyo po, assembly. Pagtitipon po to. Dwelling place po ito ng mga Kristiyano na sinasabi ito. Pero bago ko maano yon, basahin muna natin lahat at may tatatak sa atin dito. Ayan na po pala. Verse 14, ang mga bagay na ito ay aking isinulat sa iyo na inaasahang makarating sa inyong madali. Sabi niyo po, madali. Verse 15, ngunit kung ako'y magluwat o matagalam pa sa pagpunta, ibig sabihin niya doon, ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung papaano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila yung mga inihalal. Mahalaga po yan. Ugaliin nila sa bahay sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Pangalawa, at haligi at suhay ng katotohanan. Makikita natin mamaya yan, verse 16. I-refresh po natin para mabasa natin ang hiwaga nito, makikita natin. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwal hatian. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dakila siya. Okay, puntahan po natin yung verse 14, kapatid. Balikan ko po ulit. Nabasa po natin. At dito, mapapansin natin, kaya highlighted conclusion nito, ang sulat na ito, gusto ni Apostle Paul na makarating kaagad kay Timothy. Okay, sabi niya, ang mga bagay na ito ay aking sinulat sa iyo na inaasahang makarating sa iyong madali. Kasi bakit? Maaring ang local church ng panahon nila may mga problema. Hindi maayos ang pamamalakad doon sa mismong assembly. Kaya meron siyang inilalagay na overseer. Meron siyang inilalagay meron tayong nilalagay na sabi ni Apostle Paul, ito yung gawin mo. Dapat sila ay mga ganito, etc. Walang kapintasan, mahusay, at bandang huli, mahusay mamahala na sambahayan. Naalala nyo? Mga number 1 ay sa overseer, dapat sila ay malinis. Diba? Hindi po sila yung para bagang sinungaling. Tapat. Diba? Ang dami ng qualification. Kaya sinasabi niya, eto. Kaya highlighted ito, pinapakita, etong sulat na ito, inaasahan kong makarating na madali. Ibig sabihin, para maiayos kaagad ang mga tao doon sa gawain. Amen. At ang gawain ng Panginoon ay nandyan ang mga pamilya. Sa panahon nila, puro pamilya. Magkakasama po sila. Kasi pagkapalakasan system, may problema. Amen. Kaya dapat, meron talagang qualification na susundan, yung mga overseer at yung diakono at diakonesa. Ang sulat nito ay para sa mga, kay Apostle Paul, sinulat niya po ito para kay Timothy, para ihalal ang mga taong ito. At hindi po basta-basta, sinasabi ko po palagi. Isang salita po dyan, yung makarating ng madali. Ibig sabihin, napakahalaga. Napaka-importante ng sulat na ito. At ito'y hindi basta-basang sulat na parang itinatabi lamang. Ito'y i-implement kaagad. Ito'y dapat na pangasiwaan niya talaga bilang isang pastor. Si Timothy ay pastor na Ephesians at iba pang churches na 5 po yun. Kailangan inaasahan ni Apostle Paul maparating kay Timothy para agapan ang mga pangyayari. Kasi ang church hindi perpekto yan. Amen. Kaya dapat may pagsasaayos. Ang sulat nito na sa 3 kategorya, babalik ko ulit, overseer, diakono, diakonesa.
Para sa kanila ito. Bakit kaya? Verse 15. Ang bilis po natin. Okay, verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon o ako'y magtagal, magkaroon man ng aberya na hindi ako makarating kaagad, kaya itong sulat na to'y napakahalaga. Yun na ibig sabihin. Kasi pag naandun si Apostle Paul, nakasama si Timothy, kaya niya pangasiwaan. Kaya itong sulat ito, kaya ganoong kahalaga, dahil baka matagalan si Apostle Paul na magkita sila. Kaya binigay kaagad yung sulat ito. Bakit kaya? Kasi si Apostle Paul ay nakakulong. Ang context ito, si Apostle Paul ay nakakulong. First imprisonment. Kaya ito, mahirap sa kanya na pumunta kaagad kasi depende sa desisyon nung pinaka-happy ba yan o pinaka-ano nila pa kung kailan siya palalayain. Diba? Kaya ang problema niya, baka magluwat, kaya nagsulat ako. Baka ako'y matagalan, kaya importante ito sa lahat ng mission ko, na pinuntahan ko, ikaw ang kasama ko, Timothy, kailangan mo itong gawin kaagad. Kasi sayang yung mga napuntahan kong mga na-mission ko, na itinuwid natin yung mga doktrina, tapos hindi maayos yung mga panunungkulan. Walang naitalaga, o wala pa, o medyo parang may problema pa. Kaya kailangan makarating ito sa iyo kaagad. Kasi baka matagalan ako. Ganong ka-importante. Tingnan po natin ang mga bagay na narito kung bakit gaanong kahalaga itong sulat na ito. Kaya ito'y highlighted, napakataas po nito, dahil dito nakasalalay ang lahat. Una, dapat ang mga tao, ang sinasabi pong tao po dyan, lahat po yan, pero ang mga taong main character po dyan na tagapaglingkod, sino? Overseer po. Sana po makinig kayo po sa akin. Gusto ko po maging attentive po kayo. Ang sinasabi niya po dyan, yung overseer o yung mga pastors, at pangalawa, yung diakono at diakonesa, lahat na po sila. Tatlo po sila na sinasabi nila dapat maglingkod. Kung papaano ang dapat na ugaliin, sabi niyo po ugaliin. Ibig sabihin, bakit sinabi ugali dyan? Kasi sa mga nauna, naroroon na yung mga ugali na qualifications. Tatandaan nyo, 'di ba? Hindi sinungaling, double tongue, 'di ba? Yung mga diakono, 'di ba? O 'di ba? Hindi maibigin sa salapi, 'di ba? Hindi nakipagtalo, ang dami po doon. Bakit sinasabing dapat ugaliin? Pag nagtagal ako, para makita mo 'yung sulat na ito, nabilin ko sa iyo na dapat itong napakahalagang ito i-implement mo kung ano dapat nila ugaliin. Kasi pag naandyan ako, may tuturo ko sa kanila, sabi ni Apostle Paul. Pero dahil ako'y nandito sa kulungan, ikaw ang bahala. Ito yung sulat, batayan mo. Ito yung pamamaraan mo. Ito yung dapat na ihalal mo. Puspos ng pananampalataya at espiritu na dapat sa mga nanunungkulan sa gawain ng Panginoon. Amen. Can I hear amen? Kasi pag wala, hindi puspos po yan na ating pinag-aaralan, babaliwalain niya ang tungkuling nakaatang sa kanyang balikat. At malalapastangan pa po yun. Hindi po siya baguhan. Naalala nyo? Hello? Susubukin muna sila. Diba? Yun po yung sinasabi yung ugali. Saan yun? Sa bahay ng Diyos. Okay, una, pag sinabing na siyang bahay ng Diyos, pag sinabing bahay ng Diyos, yaan yung karugtong niya na iglesia ng Diyos. Amen. Ang iglesia ng Diyos, totoo po tayo. Pero bakit ginamit niya pong salitang ito na siyang bahay ng Diyos? Sa Griego po yan, oikos. Pag sinabing oikos, it is an assembly ng mga Kristiyano. Ito yung dwelling place kung saan nagtitipon-tipon ang mga Kristiyano. Mga manampalatayang nashiran nila ng gospel at minisyon ni Apostle Paul. Ito'y lugar na magkakasama yung household, pamilya, ng mga Kristiyano. Kaya sila tinatawag na, ang gamit niya po rito, yung bahay ng Diyos, oikos. Kung lilinawin, ang salitang oikos, yung iglesia lokal. Amen. Ang iglesia lokal at tinatawag, halimbawa, ang pangalan natin, Montalban Community Church of Jesus Christ, ito'y kalipunan ng mga Kristiyano.
At meron ditong overseer, at meron ditong diakono at diakonesa. May pag-uugali na dapat makita sa kanila o qualifications na dapat nilang puntahan at dapat mapili natin para sa paglilingkod at mahalaga. Kasi pag nagtipon-tipon ng mga Kristiyano, gusto ni Apostle Paul at siyempre ang Panginoon gusto yung may kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi po pwede yung kung kani-kanino ka kumukonsulta tayo. Kaya meron dyan inilagay ng mga leaders para doon tayo kumonsulta para maging maayos ang flow ng gawain. Amen. Hindi nagkakasalungatan. Kaya sinasabi niya rito, yung bahay ng Diyos, napaka-oikos to. Kayong mga tinawag, kasi pag tinawag kayo sa panunungkulan, kasi may espiritu kayo. Napiling kayo ay puspos ng espiritu, kaya inilagay kayo na maaaring kayo ay merong kakayahan, ability, para gampanan ang tungkuling nakaatang sa atin. Amen po ba? At siyempre, pag pimili ang pastor natin, alam ng pastor natin, kaya natin. Kasi bakit? Yung Holy Spirit ang katulong natin. Amen? Hindi sa sarili natin lakas. Kaya number 1 talaga, dapat puspos talaga ng pananampalataya at spirit, lalo sa doktrina. Alam mo yung tamang doktrina. Pag mali ang doktrina, hindi po pwede. At pag maling doktrina, mali ang ugali. Amen. Kaya tamang pundasyon, tama ang application. Mahalaga po yun. At ang sinasabi niya rito, ito po yung sinasabing ministry. Ang kausap niya po dito sa bahay ng Diyos na ito, yung mga may ministry, na babalik ko po ulit, overseer o mga pastors, tagapangasiwa, at yung mga diakono, tagapangasiwa rin po yan sa temporal things. At diakonesa, sila po'y sumusuporta sa mga diakono. O makinig kayo, kayo ang sumusuporta mga babae sa inyong mga asawa bilang isang huwaran ng mga diakono. Amen. Taga-suporta po kayo. At dito makikita natin kung gaano kaganda itong talatang ito. At sa pinaka-highlighted sa verse 16. At masusumpungan natin kung gaano kadakila ang hiwagang ito. Dahil itong tahanang ito, hindi basta-basta. Itong kapulungan ito, hindi po yung lugar, makinig kayo mabuti. Hindi po yung place. Kasi sa place na yon, 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, naroroon ako. Amen. Bakit tayo nagtitipon-tipon? Diba, nag-aaral tayo, nagpapalago tayo. Diba? Pero meron itong iniatang sa bawat tao. 3 kategory pa rin, ibabalik ko. Overseer, mga pastors, overseer, diakono at diakonesa. Dapat nagkakatulong-tulong po yan. Amen. Ito po, pangalawa. Ito po yan, iglesia lokal. Halimbawa, kasi Montalban siya, ang iglesia lokal na Montalban ay ito, sa Sabah. Di ba, Pastor? Po, pwede tayo mag-extend, mag-expansion. Amen. Ngayon, pag mag-expansion tayo, saan manggagaling yung paghahalal? Dito. Hello? Ang magpapahid ng langis tayo doon sa isusugo natin palabas. Pero pag walang overseer, paano may iahayag pa? Kaya ito'y kaayusan sa iglesia lokal. Nandito tayo sa iglesia lokal, sama-sama po tayo dito. Pero take note, tayo mismo ang iglesia ng Diyos na buhay, ginawa tayong templo. Pero ito'y oikos na to, tayo'y assembly, pagkakatipon. Amen. Kaya nga, sabi ng Romans, hindi tayo nabubuhay sa sarili lamang, kundi sa paglilingkod sa bawat isa. Mahalaga po yun. Pangalawa, yung una, siyang bahay ng Diyos na sinasabi po dyan, bahay ng Diyos, oikos po yan, na iglesia ng Diyos na buhay. Pag sinabing iglesia ng Diyos na buhay, mahalaga po ito na dapat natin matutunan. Ito yung isang salita na may in-appoint. Kasi hindi po pwedeng merong overseer na walang nag-appoint sa kanya. Hello? Gaya ni Apostle Paul, in-appoint niya si Timothy, at si Timothy nag-appoint din. Natandaan niyo yung doktrina natin, pang 4th lessons ng ating essential doctrines. Mahalaga ang pagpapatong ng kamay. Amen. In-appoint po siya para siya ay mangasiwa. At may pangangasiwa rin ng mga diakono at diakonesa na papahiran ng langis. Napakahalaga ng blessing.
Amen. At sinasabi, even si Apostle Paul, di ba? Pinanalangin din siya ni Ananias. Amen. Kaya ako, kaya pastor, kaya pastora, humihingi ako ng blessing, nagpapapray ako sa kanila. Tama po, pastor? Gagawin ko po to, pastor, pastora. Pag-pray niyo po ako. Sige, go on. Sabi ng pastor natin. Amen po ba? Mas mahalaga ang blessing. At sinasabi niya rito na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ito yung living organism. Itong buhay, may buhay na nagsasama-sama, ito'y galing sa Diyos Kaya iglesia ng Diyos na buhay, ito yung organism ng Diyos, papaanong kumilos siya. Na mas makapangyarihan. Alam niyo po ba, ang church ay mas makapangyarihan sa lahat dito sa mundo? Why? Hindi sa influence ng pera, hindi sa influence ng katanyagan ng pangalan, yung pangalan ng Montalban Community Church of Jesus Christ, kundi sa katanyagan ng ating Panginoon. Ipinapangaral siya. Amen. At ito'y tunay na iglesia, kaya kailangan niyang mag-appoint. Ito'y, isa pa to, isa'y organisasyon na pagkasama, parang ito'y religious. Totoo po to, religious. Hindi po tayo religyoso, pero nakaakibat sa pangalan natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya iglesia tayo ng Diyos na buhay. Amen. Iglesia. Kung tatawagin po ito, ito'y iglesia. Ito po yung popular nagmi-meet po tayo. May meeting po tayo. Sometimes, every Sunday lang tayo nagmi-meet Di po ba? Pero ang mga leaders, makinig kayo mabuti, nagmi-meet po yan madalas. Why? Mahalaga yung unity. Kasi iglesia yan Di ba? Sino yung iglesia? Sila, yung mga leaders. At even tayo mga members. Kasi ito, napakahalagang salitang ito dahil sa mga susunod na dalawang bagay. Yung tayo ay may ugaling na ipapakita o na ipapamalas, hindi dahil sa ating sarili, ito'y bukal na nagmumula sa banal na Espiritu na tinanggap natin sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. At sinasabi niya rito na siya yung ugaliin sa bahay ng Diyos, ibig sabihin sa lugar ng pagtitipon, dapat may ugaling tama. Pangalawa, dahil sila iglesia ng Diyos na buhay, sila yung living organism in the Spirit of God. Sila'y nabubuhay para maglingkod ng tama kasi sila'y tinawag ng Panginoon para doon. Amen. Amen. Mahalaga po yun. Una, sa under po niya, yung iglesia ng Diyos na buhay at siyang iglesia, sa iglesia ng Diyos, sabi niya na siyang iglesia ng Diyos na buhay, dalawa po yan. At yung under niya ay yun. Sabi niyo po, at haligi at suhay ng katotohanan. You know what? Ang overseer at ang diakono at diakonesa, sila po'y haligi. Sabi niyo po haligi. Bakit ang sulat nito'y napakahalaga? Kasi sila pala'y haligi. Pag haligi, ano natin nakikita niyo sa haligi? Simple, malinis, matibay, hindi mauga. Why? Bakit siya'y haligi? Kasi dahil ang una, si Kristo ang pundasyon. Wow. Ang Panginoong Yesus ang pundasyon, pag nakatatag ka, naging haligi ka, tagapaglingkod ka, kaya nga pamagat natin yung tagapaglingkod sa iglesia Diba? Aliping tagapaglingkod, yun yung ating tinema. Bakit kailangan? Kasi sila haligi. Kaya highlighted ito. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba haligi kayo? Pag sinabing haligi, ito'y saligan. Tanungin ko kayo, ang doktrina ba tinanggap niyo pinagsasaligan? Kayo ba pag tinanong, diakono o overseer, o kaya pastors, o kaya diakono, diakonesa, pag tinanong ba kayo, hindi ba kayo nautal? Ano kasi Hindi po dapat gayon. Kasi pag sinabing haligi, sa salin ko po kasi, suhay. Pero tama po yung salin na yan. Haligi. Ang ibig sabihin po ng suhay, haligi. Pag sinabing haligi, ito'y sandigan. Ito'y sandalan. Madaling sandalan. Comfort po ang taong ito, very comfort. Pag
pag nagtanong sa'yo, may masasagot at malalaman, may maintindihan ka. Amen. At sa pananampalataya, sila'y comfort. Bakit? Pagka nagtanong ka, sandigan yung kanya sasabihin. Bakit? Nakapundasyon kay Kristo. Kaya nga sabi ng Korinto, mag-ingat ang tagapagtayo, di ba, Pastor? Kasi may pundasyon na. Ngayon po, pwede kang maging haligi, overseer, pero pwedeng mali. Di ba? Pero dapat tama. At po pwedeng diakono, tama kang haligi, o hindi tama. O po pwedeng diakonesa ka, haligi ka rin, pero po pwede kang tama, o po pwedeng hindi ka tama, hindi ka totoo. Amen. Can I hear amen? Ito'y inaayos ng Panginoon ang gawain, even doon sa napuntahan ni Apostle Paul na siya ngayon nakakulong sa pagkakataong ito, na ibinilin. At mahalaga yung pinagbilinan din si Timothy. At dapat gampanan ito. Itong tagubilin ito, hinahabilin din sa atin para tayo matuto. Amen. Alam na natin kung anong dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos at iglesia niya ito. Iglesia niya ito. Kaya hindi ito pag-aari natin. Ito'y pag-aari ng Panginoon. At ang sinasabi niya rito, haligi, at ito'y suhay, sandigan, madaling lapitan, comfort zone po ito. Pag may tao na problema, ang diakono o diakonesa, sa kanila pa lamang, siyad na yung kapatiran o baguhan na tao. Pag may pumasok at bago mananampalataya, madaling i-cater sa spiritual needs ng pangangailangan nila. Bakit? Matatag ang pundasyon. Kasi isila'y nilagay para maging haligi. Ang haliging tinutukoy niya rito, tayo po na tagapaglingkod. Leaders. Kinakausap tayo ng Panginoon. At kayo nakikinig sa itong video pong ito. Kinakausap kayo kung tayo mga leaders, kung kayo mga leaders. At sabi niya dyan, haligi. Pag sinabing haligi, ito'y poste. Di po ba? Sa Griego po yan, istulos. Pag sinabing istulos, ibig sabihin, ito'y sa figuratively na sinasabi rito, ito'y suporta. Support. Kaya nga sandigan ito Sa Griego, ito'y sinasabi niya ritong suporta. Meron po itong aalalayan. Hello? Hindi po pwedeng yung poste, bakit nilagay dyan? Wala nang bubuhatin. Pag naglagay ka ng ako kasi construction worker po ako. Pag naglagay ka ng poste, kailangan maiko-connect sa kanya. At dadalhin niya po yon. Kaya siya ang pinaka-main support. Una, foundation, si Jesus Christ. Tayong mga tagapaglingkod, overseer, pastor leaders, diakono, diakonesa. Kaya po tayo pinagsama-sama para tayo ay maging suporta. Po pwede mga kapatiran natin sila'y pader na diduktong sa atin. Po pwedeng hollow block sila, bakal sila. Po pwedeng patungan tayo ng mga trusses. Hello. Para hindi tayo mabasa, lalagyan ng bubong. Dumating ang bagyo sa church, hindi maano. Why? Bakit may nakasuporta? Kung walang poste ang bahay, ano mangyayari? Kahit maglagay tayo ng mga diyan, kahit anong tukod. Kasi ang poste, sinasabi niya rito, yung poste mismo na siya magpapalakas sa lahat ng sasandig sa kanya. Kaya nga sa Griego po ito, istulos, ito'y sumusuporta sa kalapit niya, kadikit niya. Amen. Kaya tayong tagapaglingkod, tayo po'y haligi. Huwag po tayong papatay-patay. Marami na sumasandig sa atin, marami nakatingin sa atin mga kapatiran. Unang-una nakatingin sa atin, pamilya natin. Tayo ba'y nakukuhaan ng lakas o pinanghihinaan ng loob? Amen. Kasi bakit? Poste po tayo. Haligi po tayo. Sandigan po tayo. Kumbaga sa naihiheli ba natin sila? Nailalagay ba natin sila sa paglilingkod na tama? Amen po ba? Kasi pagkatapos mo maging overseer, may hahalili. Hindi naman tayo habang buhay, nandito tayo At diakono ka, may hahalili rin Hello? At yung mga diakonesa, may hahalili rin
Sino alili? Mga anak. Hello? Kung hindi tayo mahusay, mamahalan natin sa bayan. Kaya qualification, mahusay, mamahalan ng sambayan. Para iayos yung mga katungkulan. Susunod, pag-aaral natin yung mga Old Testament, paano nila ginawa ang kanilang paglilingkod. May tama at may mali. Malayo pa po tayo, marami pa po tayong pupunta sa pag-aaral ng paglilingkod. Sa amo, konti lang yun, pero sa mga tagapaglingkod, una, ikaw ay alipin ng iyong amo. May mga boss tayo. Pero ito, iglesia na po ito. Paglilingkod na ito sa Panginoon. Kaya nga sa Ephesians, dapat hindi sa tingin ng tao, kundi sa pagbibigay lugod sa Diyos. Naalala nyo, scripture reading, lagi binabasa po yun. At ito, pinapakita ang isa pang point na naiwan dito, na ang ugaliin natin, may mga ugali sa mga nauna, mga yung overseer, diakono, diakonesa, may mga pinakita po doon, balikan nyo po yon. At ang sinasabi niya po yan, na siya'y sa lugar sila, na oikos, yung dwelling, yung nagkasama-sama, nagkitipon-tipon. At yung iglesia mismo ay yung mga tinawag para sa paglilingkod. At lahat naman po yun. Pero kaya importante yung tatlong ito. Tatlong tagapaglingkod na ito. Papaano kung ang asawa natin hindi tayo sinusuporta sa paglilingkod? Mahirap. Hindi po ba? Alam nyo kung bakit tumagal si pastor? Andiyan yung antipastora. Sumusuporta. Amen po ba? Sino po dito yung mga lalaki na may asawa na babae dito? Taas po ang kamay. Kailangan ng asawa nyo sumusuporta sa inyo. Hindi kayo hinahadlangan. Kasi bakit? Haligi po kayo. Suhay po kayo. Kayo po'y sandigan ng iglesia na lokal. Amen. Importante po kayo sa iglesia lokal. Pag nawala po kayo, wala nang sosuporta. Mabuhay na ang samahan pagka ang poste'y nawawala. Kaya kayo hinalal, alam ng Panginoon, kayang-kaya dahil nasa Kanya kayo, siya ay nasa sa inyo. At hindi kami naglalagay na hindi namin pinipili. Amen. At ang sabi niya po dito, pangalawa, bilang huli, at dito tayo magtatapos. Wow, tapos na. Suhay ng katotohanan. Sabi niyo po, suhay. Una, haligi. Pag sinabing suhay, ito yung huli, yung suhay ng katotohanan. Yung una, haligi, pos po yan eh. Pero yung suhay na sumusunod, at yung suhay, sandigan po yan. Kaya dinuktok ko na kanina sa sandigan, dahil karugtong po ng haligi ay dapat nagsosuportahan. Pag sinabing suhay, ito po yung, ano ba sa English yan? Yung ground of faith, di ba? Yung kasi haligi, pillar po yan sa English, di po ba yan? Siya po yung sumusuporta. Pag sinabing haligi, siya yung suhay, siya yung nagbibigay suporta rin. Amen. At ito ang tunay, katotohanan po ito. Bakit itong hinuli ay katotohanan? Suhay ng katotohanan. Yung ground of the truth. Pag sinabing ground of the truth, ito yung sa lahat-lahat umaalalay. Pag sinabing umaalalay, ito yung nagbibigay ng, sa kondisyon lahat ng tao, hindi pare-pareho. Hello? May iba-ibang ugali, pero sila ang umaalalay. Sila yung, kumbaga sa open-handed po ito. Kaya isa sa kategory, yung tayo sa mga dayuhan, sabi sa overseer, sila yung mapagpatuloy. Naalala nyo? Naalala nyo? Yung qualification doon sa overseer, sila kahit sino tinatanggap. Kahit pusakal yan, kahit magnanakaw yan, kahit drugista yan, tatanggapin yan. Kailangan niya kasi ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Paano makakatagpo yan ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, kung hindi tama ang nailagay? Kaya sabi ni Apostle Paul, kailangan dumating itong madali sapagkat kayo ay haligi. Yung itatayo mo, yung tatayunan nyo dyan, haligi yan. At suway yan, sandigan yan, lahat sasandig sa Kanya. Amen. At ito'y nagkakaroon ng kaayusan. Amen po ba? So, tingnan po natin. Sa verse 16, tapos na po tayo dyan dapat makita sa sarili natin, sabihin nyo po, suhay ako. Haligi ako.
Pag haligi ka, ikaw yung pillar, sandigan ka, o ikaw naman, suhay, ikaw yung umaalalay din. Amen. Alam niyo po ba, kaya nga may pagtutulungan dyan eh. Yung diakono, tinutulungan nito para mag-minister, yung babae, yung lalaki. Hindi siya humahadlang. Mahalaga po, supporting po yun, laging support po yan. Even ang mga children nila, mga anak nila, sumusuporta sa kanila. Kasi bakit? Maayos yung tagapanguna. Amen. Amen po ba? Yun po yung hiwaga rito at makikita at pinapakita rito kung gaanong kataas ang expectation, yung purpose na ito, babalik ko ulit, yung purpose nito, bakit isinulat ito para sa iglesia. Ang purpose ito para malaman natin kung anong dapat nating ugaliin sa iglesia ng Diyos na buhay. Na dahil kayo ang haligi at suhay ng katotohanan, tayo po yun. At bandang huli, verse 16, at walang pagkatalo, kasi sometimes, bakit sinasabi ito? May mga problema ang church. Kaya ang sulat nito, gusto ni Apostle Paul, makarating kagad kay Timothy, kasi pag nagtagal siya, paano yung iglesia? Magulo. Nagkakaproblema. Ito yung sinasabi niya, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinaging banal na sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan ng sanlibutan, tinanggap sa kaitaasan, sa kalwalhatian. Kanino tumutukoy? Ang buong, makinig kayo, ito, mahalaga po ito. Bakit po ito highlighted? Kaya itong pinaka-importante sa huling verse ito, ito pinakamahalaga. Bagamat sinasabing haligi ka, bagamat sinasabing ikay suhay, sumusuporta, kung hindi kay Kristo, wala tayo. Amen. Paano natin makakapag-minister ng tama? Ang mga overseer, paano magmi-minister? Paano magmi-minister ang mga diakono? Paano magmi-minister ang mga diakonesa kung walang dakila na banal? Kanino? Si Jesus Christ. Kaya nga, ang highlighting na ito, pinapakita, is Christ is the center of all things. Siya ang kaibuturan ng lahat ng mga bagay, ng mga pangyayari at kaganapan. Siya ang umaalalay sa lahat. At lalo't higit ang kanyang iglesia, siya yung umaalalay. Amen. Kasi ang mga inilagay niya dyan, tuturuan niya paano dapat gawin at dapat ugaliin. Sino tuturo? Siyempre, ang banal na espiritu. Pero kung wala ang Panginoon, wala po yan. Sayang ang pagiging haligi na sinasabi natin tayo'y nakahaligi. Kung wala ang sinasabi niya rito, nahayag sa laman. Pag sinabing nahayag sa laman, ito'y nagpapakita yung pagkakatawan tao ng ating Panginoon. Amen. Pundasyon po ito, highlighted po ito, maraming nagtatalo-talo patungkol sa si Jesus Christ kung tao o Diyos. Maraming bumagsak, si Jesus Christ ay tao lamang. Kaya dito, kaya dakila po ito, yung kabanalan na nangyayari doon sa mga tagapaglingkod sa iglesia, overseer, diakono, diakonesa. Mahalaga po kayo, haligi po kayo at suhay ng katotohanan po kayo, pero hindi tayo magiging haligi at suhay ng katotohanan kung walang nahayag sa laman. Kung walang nagkatawang tao na siyang tunay na naglingkod para sa iglesia. Ibinigay ang buhay para sa iglesia. Namatay para sa iglesia. At ikakasal ang iglesia sa Kanya. Sige po, papunta po tayo doon. Kakasal po tayo. Pero sa pagkakataong ito, right now, sa mga dumarating sa ating buhay, tayo ba'y haligi at saligan o sandigan at suhay ng katotohanan? Mahalaga kayo. Kaya dapat taglay-taglay nyo mga doktrinang tama. Amen po ba? Kasi bakit? Alam nyo, ang doktrina si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Pinaging banal sa espiritu. Kasi banal ang sinapupunan ni Maria. Di po ba? Si Jesus Christ, di ba nilimliman siya ng kataas-taasan Diyos?
na andun mismo sa sinapupunan. Amen. Pag sinabing pinaging banal, ibig sabihin, banal si Jesus Christ. Dahil sa Espiritu na isinilang siya bilang tao, nahayag siya sa bilang tao, pero puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya itong mga bagay na ito, umuog na ito sa mga nauna. Walang silbi ang overseer kung walang nahayag sa laman at pinaging banal na Espiritu. Paano tayo makakatanggap ng kaloob? Kung wala si Jesus Christ. Amen. At sila nakita ng mga anghel, alam po ito, may nangyari. Inaliw pa nga ang Panginoon, di po ba? Ipinangaral sa mga bansa. Yung mga taong, yung itong tatlong tagapaglingkod na ito, sila ay napangaralan din. Amen. Sa lahat ng bansa, ipinangaral si Jesus Christ. Nahayag sa laman, pinaging banal sa Espiritu. Pangatlo, sinasabi niya rito, nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa lahat ng bansa. At dahil tayo pinangaralan ng Panginoon patungkol kay Jesus Christ, alam niyo po nangyari, naging haligi na tayo. Hindi na tayo bata. O 15 years na tayo, 30 years na tayo dito, hindi pa tayo maasahan sa doktrina. Ilang doktrina pa ang dadaan sa atin, Pastor, di ba? Ilang doktrina pa. Kasi bakit? Hindi po natin pinapakinggan mabuti. Amen. Binabaliwala natin, hayaan mo na sila pastor dyan, tagapagturo. Makikinig na lang ako. Dapat kayo rin tagapagturo. Amen. Sino po yung mga lalaki dito? Taas po yung mga lalaki. Magpakalalaki po tayo. Ano ibig sabihin po nun? Tayuan mo ang doktrinang meron tayo. Ipaglaban mo ang doktrinang meron tayo. Paano ipapangaral mo sa lahat ng bansa? Yung pinangaralan ka, ipapangaral mo sa ibang bansa. O dito pa lamang sa atin sa Buntalban. Paano? Kung hindi tayo matatag. Amen. Kasi haligi po tayo at suhay ng katotohanan. Lumabas man tayo, merong susuporta tayo sa lahat ng dumidikit sa atin. Na evangelize mo, didikit sa iyo yan. Bakit? Ika'y sumusuporta sa Kanya. Kumbaga bumubuhat ka. Amen. Ikaw na yung pagposti kasi ano po yan carrier din po yan bumubuhat po yan. Amen. Kaya tayo tagapasan. Sabi niyo po tagapasan. Okay, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, sa lahat ng tao, sinampalatayanan na merong namatay. Amen. Pero yung iba, pananampalatayang huwad lang. Pero may alam silang history. Amen. Pero hindi iba ito sa atin. Ito'y personal natin tinanggap nang dumating ang banal na Espiritu sa atin. Tinanggap sa itaas. Makinig kayo mabuti. Na-glorified pa. Ayan Amen. Ibig sabihin, meron tayong tagapamagitan sa taas. May backup po tayo. Kung hindi dahil sa Kanya, makinig kayo, ang lahat-lahat ng ito ay dahil sa Kanya. Kung hindi dahil sa kataas-taasan at inakyat siya doon, tinanggap siya ng Ama sa langit, binigyan ng kaluwalhatian, patay na tayo kung hindi nagkagayon. Amen. Wala tayong paglilingkod na tama. Magkakagulo po tayo. Maraming sekta, nagkakabulbol. May isang sekta nga lang, nagkakaproblema. Kasi bakit? Walang namumuno na puspos ng Espiritu. Pero dahil meron tayong Panginoon, may katiyakan tayo magiging maayos sa iglesia niya. Amen. Hindi ko po nailagay dyan, kapatid. Matatapos na po ako. May nilagay po ako dito, last verse po natin. Kaya highlighted po ito. Ipinapakita ang iglesia ng Diyos na buhay pag-aari ni Kristo. Amen. Kundi dahil sa Kanya, kasi maraming tumatayo ngayon mayayabang. Ako, pastor ako nagtuturo dito, na 3 taon na, 10 taon na. Ang tikas pa ng bibig, di ba? O kayo! Ganun ba, di ba? Sino tayo? Wala tayong kakayahan kung wala ang Panginoon. Minsan, nagkaroon lang tayo ng knowledge, ipinagkakalantaran natin, pinagyayabang na natin. Sino ba tayo? Ang tunay na karunungan si Jesus Christ. Huwag ipagmalaki na sino man siya ay malakas, siya ay mapera, mayaman, o siya ay malakas at matalino, marunong. Ang ipagmalaki niya,
nakilala niya ako. Amen. Wala tayong pagmamahal. Walang sino mang maaari makapagmapuri. Kasi itong kahuli-huli ang verse na ito, verse 16, siya ang umaalalay sa lahat para maging mabuti tayong tagapangunan ng gawain ng Panginoon. At gawain niya po ito. At sabi niya po, babasahin ko po, babalikan ko po yung Ephesians chapter, gusto kong ulitin itong chapter 1 dahil napakaganda po nito talaga na pwedeng balik-balikan. Ephesians chapter 1 verse 20 to 23, at dito po ako matatapos. Sakto po yung ating oras. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan sa sanlibutan, ay sa sangkalangitan. Sa ibabawan ng lahat, sino po ito? Si Jesus Christ, na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagpapasakop, at sa bawat pangalan na ipinapangusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. And verse 22, take note, at ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. O sino bang hindi suko sa Panginoon? Kahit tayo overseer kahit tayo diakono, diakonese dapat lahat tayo susuko. Kasi kung di dahil sa kanya, wala tayo. Yun yung sinasabi ko po, kanina pa po. Sabi niya, at siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay. Sabi niya po, maging pangulo. Head. Alam niyo po ba, at sinasabi niya po rito, maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ibig sabihin, siya po yung pinaka-head. Tayo po, kahit tayo ay overseer, kahit tayo pastors, kahit po tayo diakono, diakonesa, siya po yung ulo, katawan po tayo. Pagkatawan tayo, haligi rin po tayo. Bawat bahagi may nakakonect sa atin. Hello? Dahil nakakonect tayo kay Jesus Christ. At sabi niya rito, pangulo ng lahat ng bagay, ibig sabihin kabuuan, lahat. Lahat ng pagkilos ay sa Panginoon. At sabi sa 23, na siyang katawan niya, na pumupuspos. Sabi niya po, pumupuspos. Minsan may mga tao, puspos siya ng kayabangan sa pangangaral Siya na yung glory to me. Hello? Dapat ang Panginoon na pumupuspos. Paano makikita na napupuspos ang mga tagapangaral? Ibinabalita lagi si Jesus Christ, hindi ang kanyang sarili. Amen. Ang ipinagyayabang lagi si Jesus Christ. Amen. Hindi yung ako kasi ito, ginawa ko to, nag-Bible study ako, ang dami ko ng cell group. Sa'yo ba yan? Ginamit ka lang ng Panginoon. Amen. Kaya ang dapat ang luwalhati sa Panginoon sa pinakaulo na iglesia. At sinabi niya, ng kapuspusan niya ang pumupuspos sa lahat. Kung wala ang Panginoong Jesus, hindi niya mapupuspos tayong lahat para maglingkod ng tama. Maging aliping tagapaglingkod ng iglesia na totoo, tama, haligi at suhay ng katotohanan. Kaya ang mga bagay na ito, dapat, ang tagubilin na ito, nakarating hanggang sa atin, di po ba? Amen. Na dapat na itatamat na isa sa ayos. Mahalaga ang pagpapatong ng kamay. Last 5 seconds. Okay. Dito po nagtatapos ang ating pangaral, pero ito po yung challenge ko po sa inyo. Hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa. Paano itama natin ang ating paglilingkod? Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kung walang pagpapakumbaba, walang unity, walang band of peace. Kung walang pag-ibig, lalo na. Wala nang suporta sa bawat isa. Kaya nga tayo nag-unite dahil suporta nito yung pagpapakumbaba. Pagkakaisa po, the unity in the band of peace ay dahil sa pag-ibig at pagkalinga, eagerness to maintain the unity in the band of peace. Kung wala po nito, mahirap po. Isang basa na lang po. Balikan ko po yung scripture reading. Ephesians chapter 6 verse 6 to 7.
8 siguro, hanggang 8 po tayo. Na ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso. Ang kalooban ng Diyos, hindi ito sa paningin ng tao. Hindi ito paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Paglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Alam niyo po, ang dapat niyo pong gayahin, hindi kami ni pastor, hindi ang mga diakono. Ang gayahin niyo si Jesus Christ. Magiging tama ang paglilingkod niyo. Kasi iba-iba po tayo ng gifts. Hindi niyo pwedeng gayahin yung ginagawa namin. Amen. Kaya yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon, dapat pakita nyo, ikaw Panginoon ang aking leader. Ikaw ang aking gagayahin. At sabi niya po rito, yamang na pag-alaman, ulitin ko verse 7, maglingkod na may mabuting kalooban, gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao, walang gagayahing tao. Yun ang sinasabi po rito, ngayon lumilinaw po sa atin ngayon. Verse 8, yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Anumang paglilingkod, gawin nyo ito para sa pangalan ng ating Panginoon, hindi sa tao. Kung gagawa kayo, huwag kayo maghintay, gumawa po kayo. Kahit wala yung leader nyo, gumawa po kayo. Pero makipagkonsulta naman po kayo. Amen. Yun po yung tulungan. Amen po ba? Huwag nyo yung ibabaliwalain yung leader nyo. Pero dapat katuwang po kayo ng gawain. Amen po ba? Yaan po, kayo po'y haligi at suhay ng katotohanan. To God be the glory. Pagpalang umaga po. Nais ko lamang pong susugan yung pinangaral ni Pastor. No? Tayo ay haligi at suhay ng katotohanan. Hindi lang yung mga pastor at mga diakono o diakonesa. Kapag ikaw ay born again Christian, tinanggap mo si Kristo, nagtiwala ka kay Kristo, ikaw ay haligi na at suhay ng katotohanan. No? Dapat nating tandaan, ang haligi at suhay, ikaw ay umaalalay doon sa katotohanan, sa doktrina na ating tinanggap. Ano yung katotohanan na ating tinanggap? Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Pasensya na po, sa English ko babasahin. Napakaganda po ng translation ng Living Bible. Sabi dito, unang-una, it is quite true that the way to live a godly life is not an easy matter. Unang katotohanan na dapat nating malaman, para mamuhay ang tao na maka-Diyos, ibig sabihin, hindi madali. O kumbaga, imposible. Para mamuhay tayo ng maka-Diyos. Imposible, hindi madali. No? Pero sabi dito, but the answer lies in Christ. Ang kasagutan ay nakasalalay kay Kristo. Ibig sabihin, kapag tayo nagtiwala kay Kristo, walang imposible. Pero kapag hindi tayo magtiwala kay Kristo, imposible mamuhay tayo ng maka-Diyos. No? Tapos sabi dito, who came to earth as a man. Dapat alalayan natin ang katotohanan ito bilang haligi at suhay ng katotohanan na si Kristo ay naging tao. No? Bagamat siya ay naging tao pero hindi siya nagkasala. Pinanganak siya ni Birheng Maria. Naging taong katulad natin dahil taong tutubusin niya kaya na siya naging tao. Tapos sabi dito, was proved spotless and pure in his spirit. Siya'y napatunayan na hindi nagkasala nga at siya'y dalisay sa kanyang espiritu. Pinapakita dito na siya ay hindi nagkasala. Si Kristo, bagamat tao, katulad natin, hindi minsan hindi nagkasala. Wala siyang batik na kasalanan. Dapat yun ang katotohanan na inaalalayan natin. Tapos sabi dito, was served by angels. Pinaglingkuran ng mga anghel. Ibig sabihin si Kristo ay Diyos. Bagamat siya'y tao, siya ay Diyos na pinaglingkuran ng mga anghel. Ang mga anghel ay naglilingkod sa Diyos. Kaya pinatunayan ng Biblia na si Kristo ay Diyos dahil pinaglingkuran ng mga anghel. Tapos sabi dito, was preached among the nations.
pinangaral sa lahat ng mga bansa. Dapat nating malaman na si Kristo ay pinapangaral sa lahat ng bansa dahil gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Kung walang pangangaral tungkol kay Kristo, walang maliligtas. Kahit na anong pangaral kay Muhammad, kay Buddha, kung kaninong tao, walang kaligtasan. Tanging kay Kristo lang nakasalalay ang kaligtasan ng buong bansa, ng buong mundo. Tapos sabi dito, was accepted by men everywhere. Tinanggap ng lahat ng tao sa lahat ng dako. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay sa pamagitan lang ng pagtitiwala, hindi sa mga mabubuting gawa. Dapat alam natin yun. Dapat alalayan natin ang katotohanan yun. Tayo'y naliligtas, hindi dahil gumawa tayo ng mabuti, hindi dahil nasunod natin ang kautusan, kundi dahil nagtiwala tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? At kaululihan, sabi dito, and was received up again to His glory in heaven. Tinanggap siya sa langit. Bakit? Tangi ang katwiran lang ni Kristo ang tinatanggap sa langit. Yung katwiran natin hindi tatanggapin sa langit. Kung wala tayong katwiran ni Kristo, hindi tayo tatanggapin ng Ama sa langit. Si Kristo lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Kaya si Kristo nakapasok sa langit dahil yun ang katanggap-tanggap sa Ama, yung katwiran niya. Pero yung tayo, pag wala si Kristo sa atin, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kaya yung mga katotohanan na dapat alalayan natin bilang mga tunay na Kristiyano. Maliwanag ba? Tandaan natin, tayo ay haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magwawakas sa isang panalangin at pagpapala. Amang Diyos, salamat po sa dakilang araw na ito na pinagpala niyo po kami, Panginoon. Pinuno niyo po kami ang aming mga espiritu na mga katuruan, Panginoon, para sa aming kalaguan. Salamat po, Amang Diyos, sa mga ginamit mo, lalo na ang aming pastor, para kami tumatag, para kami maging haligi at suhay ng katotohanan. Salamat sa mga natutunan namin sa araw na ito. Natunay nga po, Panginoon, hindi kami madadala ng mga maling aral dahil napag-aaralan namin ang katotohanan. Panginoon, naway tumimo ng malalim sa aming mga puso ang mga tinanggap naming aral upang kami mapuspos ng banal mong Espiritu. Kami nagpapasalamat sa grace mo po, kabutihan mo sa araw na to sa aming buhay. At sa araw-araw po, Panginoon, nararanasan namin ang inyong pabor sa aming mga buhay. Salamat po, Amang Diyos, sa pagtitipon namin ngayong araw na to. At sa darating na linggo, tinitiwala po namin na magkikita-kita po kami muli para po luwalatiin kayo sa aming mga buhay. Salamat po, Amang Diyos, at buong ingat po naming binabalik sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian. Wala pong matira ni katiting sa amin. Lahat ng karangalan, lahat ng pagpupuri ay sa inyo lamang, Panginoon, namin inaalay ng buong puso sa ngalan ng anak mong si Jesucristo. Amen at amen. Sumaatin ang pag-ibig ng Amang Diyos na hindi nagmamaliw, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo na hindi nagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Hindi na siya aalis sa atin. Amen at amen.